Hello guys, nandito po ngayon tayo sa Intramuros kung saan makikita ninyo ang Manila Cathedral Church. Ayan. Manila Cathedral Church, dito yan sa may Intramuros, Manila. Ayan. Dito sa may Cathedral Church, makikita rin po dito kung saan ang Palacio de Gobernador, kung nasaan nandoon ang Comelec. Meron pong doon ang Comelec, tapos nandun ang Pag-ibig. Actually, maraming pumupunta rito ng mga foreigner every time na pumupunta ako dito. Marami kang makikita mga foreigner dito, and then nag-ano sila, sumasakay sila ng kalesa. Ang sabi dito, ang kalesa daw ay per hour is 1,000. So, pwede mo nang libutin dito sa area na to, 1,000 per hour. And then, kung gusto niyo naman meron kayong tour guide, magbabayad kayo ng, sa pag-Pilipino, 200 pesos ang inyong babayaran sa, yung bike na, tapos may kasama na kayong tour guide doon. So, mag-explain sa inyo dyan. So, pag Pilipino daw, ay 200 ang babayaran mo for 30 minutes. No? Pero kapag inabot kayo ng 1 hour, syempre, another 200 pesos na naman sa Pilipino. Yun ang magiging ano ninyo, sasakyan nyo yung bike na yun. So, trike, ganyan. Yun. Pero kapag magkakalesa kayo, ang sabi dito ay mga 1,000 pesos. By now kasi wala akong makikitang ano ngayon eh. Ano ba yun? Kalesa. Nung nakaraan, iba-ibang nakita kong kulay ng mga kabayo dito eh. Puti, brown. Pero by now wala akong nakikita. So, ayun. Ang kalesa is for 1 hour rent ng ikot. So, hindi na kayo dito. Hindi lang mag-guide sa inyo doon. Parang ililipot lang kayo. 1,000 pesos po ang babayaran, sabi nila dito. Tapos ito tingnan nyo, marami mga foreigner na pupunta dito. And actually yan, mga foreigners na maraming namamasyal dito kasi ang ganda ng lugar kasi parang Spanish area. Tsaka hindi ganong ano dito actually, walang ganong parang public transportation lang. Parang, I mean, more on private. Kung gusto mong makaikot dito, hindi pwede makapasok doon ng mga yan na public. So yan o, tingnan nyo, maraming foreigner ngayon na nagpupunta dito. Yan In the summer, it's 30 degrees. In the winter, it's minus 30. ayan siya, kinakausap siya ng ano dito. Yeah. You order receipt. What are you wearing? Warm clothes. I can pass that. And then may mga nagtitinda rin dito ng mga sombrero. Yan, sa loob ng Manila Cathedral. Usually dito sila sa mismong Manila Cathedral. Lagi kung nakikita yung mga foreigner dyan. So yan, narinig yun naman. May misa. Yan, so ito, kung sa mga gustong bumili ng mga pasalubong, so yan, mga tapos na mga simba. Ayan yung mga nagsimba na. Ayan naman, no? Nag-visit. Ngayon, pasok tayo sa loob ng Manila Cathedral para makita nyo mismo at makapasyal kayo dito. So, yan o, bumaba na sila. Mga foreigner din yan. Tayo naman, di ba kasama niya yung kanyang maybe lover. And then, ayan o, pasok sa loob ng Cathedral. So, syempre, may mga namamalibos pa rin. May mga humigay. Yan. So, ito, pasok tayo sa Manila Cathedral. Entrance! Manila Cathedral Intramuros. So, yan.
So, ito ang loob ng cathedral. Yan, so malaki siya. Malaki ang cathedral. Ayan na naman. Nakakita na naman tayo ng foreigner. Lagi talaga may foreigner, may kasamang mga ano dito. Mga Pilipino. His Holiness Pope Francis, blessed be His presence. Newly restored Manila Cathedral Basilica when he celebrated the Holy Eucharist for the bishops, clergy, consecrated men and women in 2015. Yan. Kaya na lang magbasa. Ito po yung malaking pintuan. Yan. So, ikot tayo. Ikot tayo. So, di ko alam kung anong tawag sa Santo Cross. Papakita ko lang dito sa loob. Yan. So, maganda nang pumasok dito. Ito sa loob. Pwede kayo dito mag-iglesia. Bisita iglesia. So, ito yung cross. So, pag gusto nyo magdasal, meron tayong prayer for the Jubilee 2025. So, ayan. Lakbay Pag-asa. Pag gusto nyo medyo solemn, pwede kayo mamasyal dito. Pwede nyo isama dito yung ano, sa route ninyo para sa bisita iglesia. Ayan naman tayo. Nakakakita na naman tayo ng foreigner. Talaga naman. So, it's part of it talaga. Marami na mamasyal dito. Every time na pupunta ako dito, may nakikita ako mga foreigner. So, yan po yung buong so, mataas siya. Hindi ko lang alam yung schedule ng misa dito. Pero, tingnan natin mamaya. May mga family na naman na pupunta dito, mga kalibang bansa. So, sa mga gusto rin mag-Station of the Cross, pwede din. Saan yung malaki itong Manila Cathedral. So, may mga nag-Station of the Cross na sila dito. May mga, I don't know kung taga Manila sila. Pero, maybe, sa organization nila, nag-Station of the Cross na sila dito. So, ito pala yung schedule. Ay, nako, may mga advisory. Do not leave any valuables unattended. Nako, nawala. Wait. Hintayin natin na lumabas sa screen yung schedule ng mass. Ay, wala pa. Wala pang schedule na nag-pop up. So, yan. Ganyan, may foreigner na naman. Siyempre, hindi lang foreigner, mga Pilipino, of course. So, ito yung kanilang activities. Gusto ko sana pakita sa kanya yung schedule ng misa. Kaya lang, biglang nawala. Okay, so, eto pa. Kita nyo, sobrang taas. Sa taas, ayan. Mga nag-Station of the Cross. Siyempre, may mga request sila ni Lord or sacrifice nila. So, ito yung pinaka-schedule, nilabas na nila. For this schedule of masses and confession, yan. May mga confession ng Holy Week. Holy Week 2018. Sa mga gustong pumunta dito, April 18 ng Good Friday. So, kayo na mag-schedule ng ano ninyo kung ano ang plan nyo. Kung kailan kayo mag-misa. So, yan si Mama Mary. Kasama niya yung mga angels. Kung gusto nyo din mag-wish, maglagay kayo ng kandila dito. Wish kayo. Papakinggan naman ni Lord kung nakakabuti na nyo ay papakinggan ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Basta humiling lang kayo sa Diyos. So, yun na naman. Nakaspat na naman tayo na mga foreigner dito. So, hindi ko alam kung
Korean to o Japanese o ewan. So yan po yung schedule ng Holy Week. Schedule ng Holy Week. Ayan. So, kailangan mag-ayos ng schedule ninyo. Kung kailan kayo mamamasyal dito sa Manila Cathedral. Ayan, so kitang-kita. Dito na tayo, malapit na tayo sa altar. So, maluwag yung area. So, ngayon kasi tanghaling tapat sa labas. Pero syempre dito, sobrang laki dito. Ang taas, oh. Ayan. Ang laki ng simbahan na to. Ay, dito tayo mismo sa altar. Kung saan nagmimisa ang pare. Syempre, every Sunday may misa. Dito. So, yan. Si Mama Meron nasa gitna. Actually, dito sa Intramuros, meron pang mga ibang mga pwedeng masilayan dito. Yung Port Santiago. Yan. At hindi lang dito sa Manila Cathedral. Pinasok ko lang kayo dito pinakita ko lang sa inyo dito sa Manila Cathedral para aware kayo sa loob ng simbahan. Siyempre, bago pa kayo mamasyal, magsimba muna kayo dito sa Manila Cathedral. Ito kasi yung pinaka parang bungad dito. So, dito sa area na to, yung sa Intramuros, meron ditong yung sinasabi ko kanina, Port Santiago, Bahay Chinoy, yan, Museo Intramuros. So, yun yung mga makikita ninyo, Baluarte de Dilao, Baluarte de San Diego. So, meron pa ding Palacio de Gobernador, kung yung katulad ng sinabi ko kanina, andito yung Comelec at saka yung branch ng Pag-ibig. So, yan po yung pinaka kung saan nagmimisa si Father. Tingnan niyo po hanggang taas yan. Yan. So, napakataas po nitong simbahan. Ayan po yung pinakataas. Ayan. So, sana makasimba ko sa na araw dito. Dito sa lugar na to, actually yung pinaka-design ng mga building dito, magaganda. Kaya maraming pumupunta dito eh. Iba kasing klase yung mga design na pang noong unang panahon pa. At saka matibay. Ayan. So, lakad tayo dito sa may right side. Pwede nyo rin isama sa bisita iglesia ninyo yung pagpunta sa Quiapo. Mahal na pong Nazareno sa Quiapo. I think parang one ride na lang. Doon na kayo sa Quiapo. Ay meron din ditong dito sa Manila Cathedral, sa may right side, kahiliran ng Comelec tsaka Pag-ibig, nandun banda yung San Agustin Church. Ito yung pinaka kung magko-confess ka. So, confess ka. Meron pa sila ditong palang mga fundraising exhibit. So, meron pala silang nililito. Ito yung kakaibang bulaklak. Kakaibang dahon. Ang ganda. Uy, ganda. Ganda ng pagkakadesign. Siyempre ngayong Holy Week, medyo kailangan may konti tayong sacrifice. Kami kasi every year, pinutulutan ng Diyos na makapagpasyon sa bahay namin bilang paalala at sacrifice namin na kahit konti ay makagawa ng sakripisyo sa mga kasalanan namin. Sakri para maging kahit na paano yung maging kalugod-lugod sa Panginoon. So, share review. Ito siya nag-paint. Share review. Artwork.
pagtanggap sa cross. Finis Polychrome. Ayan. So, siya ang may design. And then naman, ito naman, artworks and pisyado, medium hardwood. So, si Papa Jesus dito. Ito yung pagkampas sa aliging bato. Ang design niya. Ito pa yung iba. Siya nagawa niya. So, yung nag-exhibit nila. So, ito yung La Pieta. Nandito na ako sa may, actually sa may right side ng Manila Cathedral. La Pieta. La Pieta. Yung karga-karga ni Mama Mary si Papa Jesus na namatay siya. Sakto to. Holy Week. Jesus, kaawala kami patawarin. Ito si Salvatore. Okay. Ang may artwork ay si Salvatore Mundi. Mami siya ng Hivelena wood. Polychrome. Analyzed by Chrome yan. So, may exhibit dito kasi silang ginawa. Ang gaganda. Ang ganda na pagkakagawa. Ito oh. Sobrang ganda. Creation of man. Hivelena wood. Polychrome ang ginamit nila. So, yan ang exhibit. So, ito ginawa din niya. Christ the King. And then, ito yung La Pieta. Uy, kakaiba to. Sa wood. Pero, nilagay niya itong yung La Pieta na image. Ito namang isa. Mother and Child Teresa and Mother Teresa and Child. Santol wood ang kanyang ginamit. Ayan, finished monochrome. Pero galing ng pagkakagawa talaga. Resaldo Pansin. Maganda ng artwork nila. Grabe. Uy! Eto. Nakalabas lang kamay yung Papa Jesus na may bukas. Ito yung pinakita niya. Eto pa, artwork Santol wood. Ginamit niya dito. Artwork niya ay Santol wood. Polychrome. Ang galing nilang gumawa. Ang fairness, grabe. Sobrang perfect. Sobrang perfect ang ginawa nila. Oh, ito kakaiba. Resurrection. Resurrection ang ginawa niya. Mayroong Santol wood din. Size 24 inches by 24 inches by 56 inches polychrome. Si Francisco Sipo. So, eto, marami siyang may wings. Parang kakaiba. Kamay. Siguro siyang makakapag-explain ito kung anong gusto niyang sabihin. Ayan, so, kanya niya ng artwork niya. So, napakaganda ng ano dito. Artwork na sinabit nila dito. Talagang nag-alay sila ng artwork nila, yung kanilang talento para ibigay kayo. Hindi ko alam kung ito ay bigay na, basta so ito pa Jesus na matali si the Lord. Jesus. Santol wood. Alos lahat Santol wood. Made of Santol wood. Dolorosa. Si Cristo. So, may mga pangalan dyan na nag-submit artwork. Wala. Hindi ko na binanggit ang mga pangalan. So, dito, di ko na ano yung pangalan niya. Si Ren Layo. Hardwood ginamit.
may. So, lalabas na tayo. So, andyan na naman. Nice spot na naman ako ng foreigner doon sa side na yan. Prayer for the intention of the Holy Father. Cathedral. Pray for the intention of the Holy Father. Let us pray for the intention. Ito yung dasal ng Father, Hail Mary, and all the glory to the Father. Saint Peter. Grabe, laki naman. Saint Peter. Oh, ang laki niya. Ayan. Saint Peter. So, ito, papalabas na to. Papalabas na. Ipakita ko lang sa inyo yung wood, ay yung pinaka, poste. Laki. Sundod banda yung choir. Mga kumakanta ng inis. Ayan ang taas. Pakita ko ulit sa iyo yung schedule ng Mass. Holy Weeks. April 14 to 16. April 17. So, may mga Mass, may mga confession. Schedule. Ngayon, papalabas na tayo. Yan, sa tapat niya, nandiyan banda yung Fort Santiago. So, dito naman sa kabilang, wait lang, may nakita ako dito. Papakita ko na sa inyo. Para aware din kayo. So, may parang meron silang ganitong ginawa. May nakatalikod ng foreigner. Ito yung 3D printed scale model by DigiScript Philippines of the present structure of the Manila Cathedral. This is the 8th reconstruction of the cathedral and was designed by Filipino architect Fernando Ocampo. The structure was finished and consecrated in 1958. It's been a long time na. Ito yung pinakakabuuan ng Manila Cathedral. Yan. So, pwede naman natin makita niyo yung wala tayong ano bang tawag doon sa taas. Drone. So, kunyari ito na lang yung drone natin. So, ito yung kabuuan ng cathedral. Ito yung facing. Yan, ganda naman ng pagkakagawa niya dito. Fernando Ocampo ng 1958. So, the arms of the Archdiocese of Manila. Church was bombed by American plane during the Battle of Manila in February 1958 na Manila sa Lampas. Ito yung itsura ng Manila Cathedral. Then alam ko ng name niya kung paano siya nakamit. So, I don't know ano to. Kakaiba, oh. Para saan ba to? Okay. Manila Cathedral Basilica Tower Clock Mechanism. Oh, yung Tower Clock Mechanism. So, yan yun, oh. Orasan. Siyempre, orasan. Ay ba naman to? Tower clock. Okay, ano to?
This MCB tower clock mechanism goes with the 7 big bells originally studied at the MCB bell tower belfry. This clock mechanism is usually found in a turret in medieval times. It is more known as Turk clock mechanism. It has a yun na yun. Pinamad magbasa. So, pinaka-bottom line yung clock. Sacred Heart, Blessed Sacrament Chapel, Sanctuary. Yan. So, labas na tayo. So, yan ang sa overlook. Yan, nakito na ako sa papalabas na. Siyempre, souvenir shop sa mga gustong pamili. Lang, punta muna kayo dito sa Manila Cathedral souvenir shop sa mga gusto lang mga pasalubong. Makakabili na kayo dito. Ayun na po ngayon. Marami din na lang kasi souvenir. Ayan o. Necklace. Papa Jesus necklace. Saint Leo necklace. Saint Leo. 100 pesos daw to. Nakalala. Crucifix necklace. Saint Leo. Holy Rosaries giveaways. Saint Benedict pala. Saint Benedict. Uy, tumunog. So, lalagay sa pinto ay dito. Tapos mga bracelet. Yan, mga bracelet. Affordable naman yung price nila. So, ayan yung mga pwede nyo iparegalo. Ayun, 300 isa. Important ata ito. Uy, ito yung binigay sa akin. Mahal din pala yung binigay sa akin. So, ito 50 pesos. Bracelet. Talagang bracelet ko. Nagamit ko lagi pag nag-close. Wala tawag. Si Mama Mary. Inapoon ba to? Ayan. Guys, madama. Ito. Sa mga gusto ng t-shirt, meron din sila available dito na design. Prayer candle. Ito yan. So, di ka rin kung magkano. 390 isa. Prayer candle. Ito. Prayer candle. Gusto tayo kay Lord ng ating mga vlog. Nire-request. Prayer candle. Scented soy wax. So, may mga ito. Statue. Mga Mary. Holy Trinity. Ayan. 150 Holy Eucharist. Biblia. Okay. So, pwede kung gusto nyo rin bumili ng crucifix. T-shirt, 480. Walang polyester to. Meron din. Ay, meron din palang maliliit na rosary. 150. Ito ata yung niregalo sa akin. Ay, hindi. Pero, ayan, may ilaw to. Ay, sorry. Crucifix. Uy, meron din parang Boracay na ano dito. Giveaways, souvenir. Padre Pio. Saint Benedict. Tapos yung mga made of kahoy din na mga rosary. Ito parang galing to sa Boracay. Ito. Giveaways to sa Boracay. Napunta kami ng July. Ganito. So, 100 dito. Doon meron mo. Medyo mura siya.
Jesus. Place. Ay, hindi. Bracelet. Meron din mga babasahin. Sa mga mahilig magbasa. Okay. So, padala lang kayo dito para makabili kayo. Ipa-bless nyo na lang. $200. May ilaw sigurado yan. Yun, sample may ilaw. Ay, rosary. May rosary ba ko? Ay, oo, 350. Ang cute. Mga booklet. Manila Cathedral. Dito. 150 sigurado yung mag-check. So, palis na tayo. So, ito ngayon, yung mga foreigner pa rin ako nasisilayan. Observe silence. Observe silence. Hindi masyado maingay. So, ito yung pinaka-kabuuan. Baka gusto nyo mag-donate. Lalagay lang kayo dito. Follow us on our social media account, Manila Cathedral, Manila Cathedral. 500k likes na. Isa na kayo, ha? Tapos ito, may foreigner pa din. Ano ba yun? Tayong foreigner ngayon, eh. In fairness. So, yan. Nakita nyo naman. Nagdarasal kay Lord, nakaawaan. Pagkadaba ng mga dinadalangin. At syempre, protection. At magagtagumpay sa mga mga ginagawa ko. So, ito, ang cute naman ito. So, yan na naman po mga kaibigan. Mayroon naman corner ako nasisilayan. Mama Mary, have mercy on us. Punta na ako sa client ko. Dumaan muna ako dito. Bless mo po kaming lahat. Pray mo kami kay Papa Jesus na tulungan kami, proteksyonan kami at ipagkaloob ang aming mga dinadalangin. Tulungan niya kami magtagumpay para sa aming pamilya, ang mahal namin sa buhay. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now at the hour of our death. Amen, amen, amen. So, punta na lang kayo dito para makita nyo mismo sa personal. Sa area na to, mayroon ding mga restaurant na pwede kayong kumain. So, may mga ano dito, yung mga souvenir. So, may corner naman ako na spot. Ayan na naman. Oh. So, syempre ito, may couple. Maybe. Syempre, get together sila. Makasama nila, pasyon sila kung saan saan. Syempre naman, pag mahal mo talaga isang tao, kahit saan kayo pupunta, ay masaya kayo at na makasama kahit saan man makarating. So, ito, dumiretso lang din po ako sa altar para mapakita sa inyo ang pinaka area kung saan ang altar din sa dito. Ang ganda ng mga bato dito, no? Matibay na mga bato ang ginamit. Ay, marble to eh. Sa Manila Cathedral. Ayan. Pasyon na kayo dito. So, ito pagpunta nyo rito, pag ikot niyo dito, pwede naman, actually, pwede naman lakarin eh. Kahit di na kayo mag bike o magkalesa. Pero syempre, kung may extra budget kayo, di magkalesa at mag ano kayo,
magbayad kayo ng 200 sa Pilipino, kalahating oras, isang oras 400. Sa foreigner naman, every 30 minutes, 350 daw babayaran ng mga foreigner para makasakay sa bike. 30 minutes lang yun, sandali lang yun. I think hindi nyo pa ata ano ba yan? Maliikot in 30 minutes lang. Lakarin nyo na lang. Mas marami pa kayo mapupuntahan. No? That's for now. That's for now. Labas na tayo. Labas na. Labas na tayo. So, exit na tayo. Bye. See you soon. Sana natin pag ulit.